Sa modernong panahon ngayon, ang mga dating apps at dating sites ay naging popular na paraan para makakilala ng mga bagong tao at potensyal na mga kadate. Sa isang click mo lang, maaari kang makakonekta sa libo-libong tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit kasabay ng kanyang kaginhawaan, ang mga dating apps at dating sites ay may dalang panganib na hindi dapat baliwalain. Tulad na lamang ng mga sumusunod: peaking profile, pribadong impormasyon, cyberbullying at harassment. Sa video na ito, sabay-sabay nating alamin ang nakakapanglumo at nakakagulat na krimen, ang pagpatay kay Johnny Altinger. Pero bago ang lahat, kung gusto mo ang ganitong klaseng video, ay huwag sanang kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong upload. Ito ay isa lamang sa halimbawa sa panganib na dulot ng mga dating app at mga dating sites. Si Johnny Altinger noong 2008 ay nagkaroon ng pag-uusap sa isang magandang babae sa dating sites. Napagdesisyonan nilang dalawa na magkita para sa isang date. Para sa seguridad, bago pa man umalis, ay ipinigay ni Johnny ang direksyon sa matalik niyang kaibigan. Sinundan ni Johnny ang ibinigay na direksyon ng babae. Si Johnny ay nakarating sa isang garahe sa Edmonton. Hindi diretsong ibinigay ng babae ang kanyang aktual na address. Sa halip, isang specific na detalye lamang kung papaano makarating sa kanilang meet-up place. Pumasok si Johnny sa garahe at doon ay agad siyang pinagsasaksak ng isang lalaking nakasuot ng hockey mask hanggang siya ay bawian ng kanyang buhay. Ang taong sumaksak sa kanya ay si Mark Twitchell, isang Canadian filmmaker. 3 araw matapos umalis si Johnny, ang kanyang mga kaibigan at pamilya ay nakatanggap ng email galing sa account ni Johnny. At dito, sinasabi na siya ay may nakilalang maganda at kaaya-ayang babae at siya ay isinama sa isang bakasyon sa Costa Rica. Dahil sa kutob at pangamba na may mali sa mga pangyayari, isinuplong ng matalik na kaibigan ni Johnny sa kapulisan ang detalye at address na ibinigay ng babae. Nang makarating ang mga kapulisan sa garahe, sila ay sinalubong ni Mark at sinabi sa kanila na rinintahan niya ang garahe upang gawing film studio para sa ginagawa niyang horror movie na House of Cards. Pinasok ng mga pulis ang loob ng garahe at inimbestigahan at doon nakita ang napakaraming bakas ng dugo sa sahig. Tugon naman ni Mark, ito ay peking dugo mula sa ginawa niyang movie scene kung saan hinihikayat ng killer ang mga biktimang pumasok sa garahe upang paslangin. Sa likuran, natuklasan ng mga pulis ang isang kill room na replika katulad ng isang scene sa TV show na Dexter. Kasamang hinulubog ng kapulisan ang sasakyan ni Mark at doon nakita ang isang kutsilyo kasama ang lalagyan at mga bakas ng dugo ng tao sa trunk ng kanyang sasakyan. Tinignan ng mga kapulisan ang laptop ni Mark at doon nakita ang mga nakakakilabot na mga files na magigiit
kay Mark sa ginawang krimen, kasama sa nakita ang isang deleted file na may pamagat, Eski Confessions. Iginiit ni Mark na ito ay isa lamang screenplay, pero ito na pala ang detalyadong impormasyon tungkol sa pagpaslang niya kay Johnny Altinger. Ang mga detalye sa file na nakita ay tugma sa mga bagay na ginagamit sa krimen, tulad ng baril na ito na natagpuan din sa mismong grahe ni Mark. Sa Eski Confession, isinulat ni Mark ang biktima sa krimen ay nakawala. Dahil dito, ang mga kapulisan ay inilabas ito sa publiko upang malaman ang posible pang naging biktima ni Mark. Dito nga ay lumantad si Gilles Detroit. Isang linggo bago patayin si Johnny, si Gilles ay nahikayat din at nalinlang na pumunta sa grahe. Tulad sa ginawa niya kay Johnny, nagpanggap din si Mark na babae at doon sa mismong grahe, inattempt na patayan ni Mark si Gilles suot ang kaparehong hockey mask. Sa kabutihang palad ay nakaligtas si Gilles at nakawala palayo. Hindi na inireport ni Gilles sa pulis ang mga pangyayari dahil sa kahihiyan. Si Mark ay inaresto sa Halloween Day noong 2008. Nang tanungin si Mark kung bakit niya ginawa ang krimen, ay ito ang kanyang pahayag. Sinabi ni Mark na ang pagpatay niya kay Johnny ay dahil sa pagdepensa sa kanyang sarili. Pero kalaunan ay ipinigay ni Mark ang isang mapa kung saan matatagpuan ang storm sewage, ang kanal kung saan niya itinapon ang pinagputol-putol na bangkay ni Johnny. Si Mark Twitchell ay kinasuhan ng first-degree murder at hinatulan ng panghabang buhay na pagkapilanggo. Kaya mga kaibigan, mag-ingat po tayo sa paggamit ng mga dating sites at mga dating apps. Dito nagtatapos ang ating video. Hanggang sa muli.